Each time I fall, I know you'll be there to pull me through. I won't forget the sacrifice you made. I will not turn away. Forgiver, I'm lost within your loving arms, my Savior. Your love has made a way for me. Forgiver, you chose to die so I could live forever. Your love has made a way. Your love has made a way. And I hear your voice like a gentle whisper. It's guiding my way. Each time I fall, I know you'll be there to pull me through. I won't forget the sacrifice you made. I will not turn away. Forgiver, I'm lost within your loving arms, my Savior. Your love has made a way for me. Forgiver, you chose to die so I could live forever. Your love has made a way. Your love has made a way. We will declare that you are God, and your salvation is for all. Sins are never washed away. By your grace, we are saved. By your grace, we are saved. Forgiver, I'm lost within your loving arms, my Savior. Your love has made a way for me. Forgiver, you chose to die so I could live forever. Your love has made a way. Your love has made a way. Forgiver by City Point Live. Yan po ang ating awit na napakinggan sa pagsisimula ng ating daily devotional. Totoo po, ang ating Panginoon Jesus ang tunay na forgiver. At sa Kanya po, wala siyang hindi mapatawad na kasalanan. Pag tayo po ay nagpakumbaba at lumapit sa Kanya at ating ipahayag ng ating mga labi ang ating mga pagkakamali, He is our forgiver. Nakaka-touch po yung message ng awit na yan. Shabbat Shalom! Ngayon ay weekend na uli, Sabado. At alam ko po na naghahanda na kaagad kayo. Marami kayong gagawin. Ngayon po ay Sabado, gawaing bahay. At yung iba naman ay gawaing simbahan ang inyo pong pupuntahan ngayon. Shabbat Shalom.
And I believe na bago tayo humayo, bago tayo magtrabaho, kung may trabaho tayo ngayon, bago tayo gagawa ng gawaing bahay, siyempre, hindi nawawala ang salita ng Diyos. At ito po ang ating kalakasan. Dito tayo nagkakaroon ng panibagong lakas upang sumigla ang ating pananampalataya. Magandang araw at magandang umaga sa aking mga ka-time zone. Dito po ako sa Hong Kong, China, na nagpapahayag nitong ating daily devotional. Bago ko po simulan, nais ko pong ipamanhik uli sa inyo, mga kaibigan, na itong ating devotional ay alam ko po nagsisilbing pagpapala po sa inyo at pwede din magsilbing pagpapala sa ibang tao. Maaring kaibigan ninyo yan, kaklase, katrabaho, kaopisina, o mga mahal sa buhay. Ibahagi po ninyo ito. Pindutin ang share button para lahat ng inyong mga ka-friendship ay pwedeng makinabang sa parehong pakinabang na inyong tinatanggap. Maraming salamat po. And now, bago tayo magbasa ng ating key passage at bago introduce ang title ng ating topic, inaanyayahan ko uli kayo na samahan ako sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, salamat po. Weekend na uli, Saturday na uli. Makikita namin na hindi namin namamalayang ang panahon ay mabilis na lumipas. Pero salamat dahil kung ang outer man ay nagdedecay at nanghihina, lumalakas naman ang aming inner man. At pinalalakas mo ang inner man because of your word. Salamat po. At kaya sa umagang ito, sa araw na ito, alam namin na muli kaming tatanggap ng mayamang mong biyaya, ang biyaya ng inyong salita. Ibuhos niyo po ang masaganang pagpapala sa amin, maranasan namin ang kagalingan sa sino mong may sakit karamdaman, kalakasan sa mga nanghihina, probisyon sa may mga pangangailangan, ang inyong pag-aliw at kalinga sa mga nalulumbay, at ang inyong patnubay sa mga nalilito. Ibuhos niyo po ang anointing ng Holy Spirit ngayon na maunawaan din namin ang nais mong ipahayag, nais mong ipahiwatig sa aming pag-aaral. Sa pangalan mo Jesus, Amen and Amen. Purihin ang buhay na Diyos. Ang ating pong topic, mga minamahal, ay Unholy Alliance. Unholy Alliance or Unholy Alliances. Kasi baka hindi lang isa yung Unholy Alliance, no? Kundi baka maraming mga alliances. Papaunawa natin ito, yung unholy, hindi banal na pakikipag-ugnay. Hindi banal na pakikipagrelasyon. Again, pag napag-uusapan natin yung mga Gibeonites, two days ago, yan po ang sinimulan nating tinatalakay, get rid of Gibeonites, at expose the Gibeonites. Alam nyo ho, ipaparallel natin sa ibang pangungusap. Kasi alam nyo, kung inyo pang naalala yung explanation ko po sa Joshua chapter 9, beginning verse 3 down the line, ang sabi po kasi ng Panginoon sa mga Israelites, huwag kayong makipag-covenant sa mga neighboring kingdoms, cities, or nations sa paligid ninyo. Walang intermarriage, walang fellowship kayong gagawin. Pero dumating ang mga Gibeonites at sila ay gumawa ng deceit, ng panlilinlang, pinalabas nilang galing sila sa malayo. Dahil nabalitaan daw nila ang fame ng Diyos ng Israel. At kaya sila po dumating para makipagtipan sa Israel. Nagawin na lang silang lingkod ng Israel. At marami pa silang ipinakitang mga katibayan na galing nga sila sa
malayong paglalakbay. At tinanggap ni Joshua ang alliance na yon at sinigundahan ng mga elders ng Israel until na found out nila na hindi naman pala mga galing sa malayo itong mga Gibeonites, kundi sila ay mga taga-Gibeon. Kaya nga mga Gibeonites, pero hindi na nila pwedeng kalasin yung covenant sapagkat nung nag-enter sila sa covenant ay sa pangalan ng Diyos. At ang kulang nila doon because they did not inquire of the Lord. Sapagkat nagkulang silang humingi ng patnubay ng guidance ng Diyos. So, yun po. Itong unholy alliance, parang yan din ang tinutumbok po. Parang yan din ang patutunguhan nitong ating pag-uusap-usap. So, yan po ang topic natin, unholy alliances. And so now, meron po tayong reading from 2 Corinthians chapter 2, verses 14 to 18. Basahin po natin sa NIV. Ito po ang sabi, "But thanks be to God, who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. To the one who are an aroma that brings death, to other an aroma that brings life, and who is equal to such a task. Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit, and the contrary, in Christ we speak before God with sincerity as those sent from God." Blessed be the reading of the word. Ang binasa po natin ay mga talata sa 2 Corinthians chapter 2 verses 14 to 18. Si Pablo po ang nagsasalita sa mga taga-Korinto. Salamat sa Diyos. Ngunit salamat sa Diyos na siya ang namuno sa atin para sa ating triumphal procession kay Kristo, at ginamit niya ito para ipahayag ang bango ng karunungan na ating tatanggapin sa Kanya. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and who are perishing. To the one we are an aroma that brings death, to the other an aroma that brings life. Ano po ang sabi? And who is equal to such a task? Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ, we speak before God with sincerity. We speak before God with sincerity as those sent from God. Yan po ang ating masarap na almusal. So katulad po ng Israel, tinawag tayo ng Diyos to be separate from the evil nations around them, no? Kumbaga, just as Israel was called to be separate from the evil nations around them, we believers must not be unequally yoked together with unbelievers. So ang parallel po ng utos ng Diyos sa mga Israelites to be separate from the evil nations, ang parallel naman sa New Testament ay para sa mga believers, kasi ang Israel po ay elect at ang church ay called and elect din ng Diyos.
So ang parallel po ng dalawa, kung ang Israel ay inutusan ng Diyos to be separate from the evil nations around them, the church must not unequally yoke together with unbelievers. So yan po yun. Yan, may pinanggalingan po yun. So there must not be any fellowship, any communion, or agreement made with unbelievers. Yung iba po, hindi nila maintindihan kung bakit inutos ng Diyos yan. Pero kung titignan po ninyo yung verses na ito sa Corinthians chapter 6 verses 14 to 17, babasahin ko po mamaya yan. There must not be any fellowship, any communion, or agreement made with unbelievers. Wala dapat mga unholy alliances. But the problem is, gusto nating maka-Diyos tayo, gusto nating makasunod sa Diyos, pero ang dami nating mga alliances, mga unholy alliances sa labas ng ating pananampalataya. That is why, very clear po, you cannot remove this in the Bible. Hindi tayo pwede maging lenient. Ano ibig sabihin ng lenient? Hindi tayo pwede maging maluwag sa area na ito. Yung iba, hindi na masyadong pinag-uusapan tong area na to. Parang sa modern church ngayon, ay accepted na ang mga bagay na ito. Wala nang kumakausap sa mga bumubuo ng mga unholy alliances. Kasi parang naging accepted na norm. Samantalang ang pattern na ito ay pattern ng mga Gibeonites na nakapasok sa relasyon nila sa Israel. Samantalang in the first place, sabi ng Diyos, wag. Pero nakuha pa rin nilang pumasok at hindi na sila makalaya sa alliances na yon, sa alliance na yon. And in the New Testament, mababasa po, si Pablo mismo, Paul told believers in the Corinthian church. Amen? Kaya basahin ko po ang 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 17. Ang sabi po ni Apostle Paul sa church sa Corinth, do not be bound together with unbelievers. For what partnership have righteousness and lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Or what harmony has Christ with Belial? Or what has a believer in common with an unbeliever? Or what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Just as God said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from their midst and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean. Alam niyo, yan po, ibinasa ko sa New American Standard Bible version. Mabagsik po, ano? Para bang ito yung mga napakaraming tanong ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Do not be bound together with unbelievers. Una yan. Nasabi niya, for what partnership have righteousness and lawlessness? Ano nga naman ang pwedeng maging alliance ng righteousness at lawlessness? Ang fellowship ng light and darkness. Ano ang harmony ni Christ at si Belial? Belial is the devil. Or what has a believer in common with an unbeliever?
Meron pa bang common sa dalawa? Pag believer na at ang unbeliever, ano pa ang common sa kanila? Sabi ni Pablo. Or what agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. Yan po ang reason kaya wala nang unholy alliances, because we are the temple of the living God, just as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from their midst. Ang utos po sa atin, come out from their midst and be separate, says the Lord. Hindi po says the pastor. Hindi po says the sister. Ang sabi po, says the Lord, and do not touch what is unclean. Very clear po yan sa 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 17. What else? Alam niyo po, sabi po sa James 4:4, friendship with the world is enmity against God. Friendship with the world is enmity against God. Ang pagkikipagkaibigan sa mundo ay pagiging kaaway ng Diyos. So, hindi pwedeng kaibigan natin ng Diyos tapos kaibigan din natin ng mundo. Hindi po pwedeng lumalaro tayo sa dalawang bahagi. Hindi po pwedeng loyal tayo sa dalawang partido. Kung friendship with the world, kung kaibigan ka ng mundo, kaaway mo ang Diyos. Dapat kapag kaibigan natin ang Diyos, kaaway natin ang mundo. The system of the world. So, the moment you enter into such a relationship with unbelievers, whether it be a business relationship or a close personal relationship, you become the enemy of God. Mabagsik po yan. Kaya dapat po, I'm not saying na outright mali, pero magtanong ka sa Panginoon. O yung bang mga alliances natin, business alliances, malinis bang mga business alliances yan? Wala bang daya talaga yan? Yan ba talaga ay business na nagbibigay ng glory kay Lord? O yung mga business alliances na yan? Ay yung close personal relationship mo sa unbelievers. Hindi ba talaga nahahaluan yan ng kamunduhan, ng worldliness? Di ba magkaiba kayo ng lengguwahe? Iba ang lengguwahe mo dahil salita ng Diyos ang kinakain mo. Iba din ang lengguwahe nung hindi mananampalataya. Okay ba yon? Okay ba ang inyong pag-uusap? Itong mga close personal relationship, malalim, masyadong close at malalim na relasyon sa isang hindi mananampalataya. Kasi pag na-displease natin sa Lord, pwedeng na-please natin ang mga tao, na-please natin ang mga business partners natin, na-please natin ang mga personal relationships natin, pero baka nag-create tayo ng enmity against God. Nakapag-create tayo ng hindi tamang relasyon na ang Diyos ay pwedeng magalit sa atin. Again, ang basihan natin ay yung istorya ng mga Gibeonites. Aralin niyo po yun, Joshua chapter 9. So God does not want us to make unholy alliances with the world and type of agreement that links us together with them. So, yan po ang nais natin ipahayag. Ayaw ng Diyos na gumawa tayo ng mga unholy alliances with the world. At lahat ng mga type of agreement na tayo ay nalilink together with the world. Kasi wala na tayong mga bagay na pakialam sa mga laro at gawa ng mundong kinalalagyan natin.
talagang totally separated tayo sa mundo. Kasi iba na ang realm natin. Ang realm natin ay realm of the Spirit. So this separation and new dimension of holiness will be necessary if we are to be able to stand before Christ clothed in righteousness at His coming. Itong separation na ito at itong new dimension of holiness ay napakahalaga upang tayo, lalo na kung gusto nating tumayo, makatayo sa harapan ng Panginoon Hesus, na tayo ay nadamitan ng righteousness at His coming. Kasi alam niyo po, yung unholy alliances will not make us to heaven. Kasi yan po ang mga magpupull down sa atin. Yan po ang maghihinder sa ating spiritual growth. There can no be truce with Satan. Walang ceasefire. Walang temporary ceasefire with the enemy. Hindi po pwede. Talagang we have declared war against the enemy and against all his evil schemes. Kaya walang ceasefire, walang tigil putukan. Dito po sa ating kalaban, hindi pwedeng mag-ceasefire. Kasi pagka tumigil na ang pagtrato natin sa kanya bilang kaaway, ano na siya, kaibigan. At pag nakabuo tayo ng unholy alliance o alliances sa mga scheme ng kaaway, mahirapan na tayong kumalas. Mahirapan na tayong lumaya until naging alipin na tayo ng unholy alliances. Kaya babantayan po natin ang mga Gibeonites sa buhay natin. Babantayan natin ang mga deception na dumarating. Babantayan natin ang deceit ng kaaway. Kasi diyan siya magaling to deceive us. The devil is the deceiver. He is a deceiver. Kaya no compromise with sin. Tama na, tapos na ang kompromiso sa kasalanan. Magsimulan tayong mamuhay sa kabanalan ng Diyos. And so, watch out for Satan's deceptions. Babantayan talaga natin. Very subtle ang kaaway. Ang kanyang deception ay very subtle. Hindi mo namamalayan. So, make no covenants with the Gibeonites. Mahirapan ka ng lumaya. Mahirapan ka ng kumalas pagka pumasok ka sa covenant with the Gibeonites, the deceiver. Ang deceit, alam niyo ang deceit, yan po ang isa sa forte ng kaaway. Yan ang kanyang, hindi niya binago ang kanyang strategy. Yan pa rin, nanlilin lang. Sa Garden of Eden pa lang, yun ang ginawa niya. Until now, yan pa rin ang kanyang estratehiya. Hindi siya nagbago ng strategy, yan pa rin ang strategy ng kaaway. Ang i-deceive, to deceive even the elect, sabi po sa Biblia. At maraming mga elect na kasamang na-deceive. So, no compromise with sin. Watch out for Satan's deceptions. Make no covenants with the Gibeonites. Amen. And so now, declare natin ito. Sabihin natin, I will make no truce with Satan, no compromise with sin, and no covenant with the Gibeonites. Amen. One more time, sabihin natin, I will make no truce with Satan, no compromise with sin, no covenant with the Gibeonites. Amen and amen. Yan nga po ang ating declaration. No compromise with the Gibeonites. Purihin ang Diyos. Tapos na uli ang ating devotional, but I just want to speak forth the blessings. O Lord God, makuha namin ang wisdom nitong tinuturo mo sa amin na tapos na ang panahon
ng kompromiso ng kasalanan. Matagal kaming nagkompromiso sa kasalanan. Matagal kaming nasa loob ng isang unholy alliance o maraming mga alliances na gawa ng kaaway. Ayaw na naming pumasok sa pagkikipagtipan sa mga Gibeonites. And so today, Lord, help us na ikaw lamang ang aming friend. Ikaw lamang ang gusto naming i-please, at lahat ng unholy alliances namin, isinusuko namin sa iyo. Tulungan mo kaming makalaya sa lahat ng mga unholy alliances. Thank you, God. In Jesus' name, amen and amen. Huwag kalilimutan po, mamayang alauna ang ating Hope Hour, at mamayang gabi po, dahil Sabado ngayon, wala po tayong evening online activity or activities, dahil bukas po paghahanda sa ating Sunday services sa mga nagbalik na sa mga simbahan nila, at ang online Sunday service natin ng 1:00 ng umaga. Ito po si Pastor Rene Alog. God bless us all and Shalom. I hear your voice like a gentle whisper. It's guiding my way. Each time I fall, I know you'll be there to pull me through. I won't forget the sacrifice you made. I will not turn away. Forgiver, I'm lost within your loving arms, my Savior. Your love has made a way for me. Forgiver, you chose to die